Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ni Pugong kay Irene, sinabihan niya si Irene na ang laki na ng pinagbago nito. Sumasagot si Irene kay Pugong habang umiiyak ito na kukunin na lang niya ang anak niya, at ayaw na nitong mag-aral. Dagdag pa ni Irene na maghahanap na lang daw siya ng trabaho. Tinanong ni Pugong si Irene kung bakit ayaw na nitong mag-aral. Sumagot si Irene na kunin na lang niya ang anak niya at maghanap siya ng trabaho. Dagdag pa ni Irene na umuwi daw siya ng Davao hindi para gumala kundi para sa anak niya. Kaya sinabihan siya ni Pugong na kung priority nga niya ang anak niya ay dapat ito ang una niyang inasikaso. Nabanggit pa ni Pugong na walang problema sa kanila ang gastos at hindi din nila ito ginagawa para ipahiya si Irene. Ang gusto lang nila ay matuto ito. Sinabihan din ni Pugong si Irene na kunin muna niya yung bata at pagkatapos ay mag-usap ulit sila kung anong desisyon ni Tita PB Love. Ipinaintindi ni Pugong kay Irene na dapat priority nito ang pag-aaral. Pero sumagot si Irene na ayaw na niyang mag-aral at nasabi na daw niya ito kay Tita PB Love na hindi na siya babalik ng Abra. Sinabi ni Pugong kay Irene na may desisyon ka na pala bago ka umuwi dito. Sumagot si Irene na nahihiya na daw siya sa mga tao. Tinanong ni Pugong si Irene kung anong ikinahihiya niya. Hindi makasagot si Irene. Inulit ni Pugong kay Irene na hindi niya ito ginawa para makitang hindi matatag si Irene bagkus gusto lang talaga nila na matutoto siya, at dagdag pa ni Pugong na kung susuko ito at di na mag-aaral, anong mangyayari sa kanya, ang pangarap nitong makapagtapos ay hindi na niya magagawa pa. Sinabi ni Irene na gusto pa din niyang mag-aral pero hanggat di niya nakuha yung anak niya ay hindi muna siya babalik ng Abra. Kaya sinabihan ulit siya ni Pugong na kunin mo yung anak mo, ayusin mo pamilya mo at kung okay ka na tsaka tayo mag-usap ni Tita PB Love pero hindi nito ititigil ang pag-aaral. Sinabi pa ni Pugong na kung titigil ito ano ang mapapasukan nitong trabaho. Pinipilit ni Irene kay Pugong na dapat ibinalik ni Kuya Gilbert ang bata sa bahay nila at sila naman ang kumuha doon. Paulit-ulit namang ipinaintindi ni Pugong kay Irene na dapat nasa kanya na sana ang anak niya kung hindi siya umalis noong linggo at inuna muna ang problema sa pamilya. Sinabi ni Pugong kay Irene na Sunday lang talaga pwede si Kuya Gilbert at pina-priority nito ang trabaho para may maitulong sa anak niya. Ipinaliwanag pa ni Pugong kay Irene na yung pagpapadala ni Kuya Gilbert kahit 500 man yun o higit pa, ang importante nagpapadala si Kuya. Sabi pa ni Pugong na wag nang kwestiyonin pa dahil yun lang ang kaya niya at labor lang din ang trabaho ni Kuya. Pinangakuan ni Pugong si Irene na kakausapin ulit nito si Kuya Gilbert. At sinabing bibigyan niya ng pera si Irene pampamasahe papunta sa kondo nila, at doon lang muna ito, para maisama siya ni Pugong mapuntahan ang bata at makausap si Kuya Gilbert. Dahilan pa ni Irene na halos 2 buwan na yung bata kay Kuya Gilbert kaya siya namamroblema. Sinabi naman ni Pugong sa kanya na dapat kung may problema ito ay magsabi ng derecho at nang maayos ito agad. Paliwanag ni Pugong na kaya niya nasabi yung mga nasabi niya dahil nag-double-double na yung kasalanan ni Irene. Tinanong ni Pugong si Irene kung dumating na ba yung 4 na anak niya o kung kailan ito pupunta. Sumagot si Irene na hindi pa at wala silang masasakyan dahil walang pamasahe. Nag-chat nga daw ito sa kanya para manghingi ng pera pero sinabi niyang nag-aaral pa lamang siya at wala pang trabaho. Sinabihan siya ni Pugong na magbibigay ito ng pamasahe para sa 4 na anak ni Irene para makasama naman niya ang mga ito. Sabi pa ni Pugong na unahin na muna yung isang anak niya, at pagkabukas ay pupunta si Irene ng Davao at mag-chat lang ito para masando agad nila Pugong. Upang pagdating ng hapon ay mapuntahan nila si Kuya Gilbert. Sinabi din ni Irene kay Pugong na kaya siya bumagsak sa klase ay dahil gulong-gulo yung isipan niya kakaisip sa anak niya. Dagdag pa ni Irene akala daw niya wala ng problema pero binigyan daw siya ng problema ni Kuya Gilbert. Ipinaliwanag naman ni Pugong na walang balak si Kuya Gilbert na kunin ang bata, ang gusto lang nito ay makapag-usap sila ng maayos ni Irene. Pinaliwanag ni Pugong lahat kay Irene, at humingi pa ito ng pasensya sa mga nasabi niya kay Irene. Sinabi nitong wala silang ibang hangad kundi ang makakabuti para kay Irene. Inamin naman ni Irene na may mga kasalanan din siya at dapat siya ang manghingi ng tawad. Dagdag pa ni Irene na magbabago na siya at di na ito mauulit pa. Ikinwento din ni Irene na nagsorry siya kay Tita PB Love sa nakuha niyang grade sa school at nangakong siyang pagbubutihin na niya sa susunod. Sinabi ni Pugong na mas maigi na rin at alam ng mga viewers ang mga nangyayari.
Nasabi pa ni Pugong na masakit din para sa kanila ang nangyayari kay Irene dahil alam nila kung saan ito galing, at gusto ng buong PB team na lahat ng tinutulungan nila ay mapabuti. Sinabi din ni Pugong kay Irene na ang laki na ng pinagbago nito. At sanay gamitin ni Irene ang lahat ng pinagdaanan niya para matupad ang mga pangarap. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.